Sabi sa alamat, mayroong di nakasulat na patakaran sa legal na propesyon ang mga abogadong babae na lampas 30 taong gulang at hindi pa kasal ay itinuturing na may problema sa kanilang kasarian o karakter, na seryosong nakakaapekto sa kanilang promosyon. Upang maiwasan ang problemang ito, nang magsimula si Kinshay sa isang law firm, kinailangan niyang magpanggap na kasal na. Para maging mas makatotohanan, partikular siyang naghanap ng litrato ng isang gwapong lalaki online, in-edit ito bilang litrato sa kasal, at inilagay sa kanyang desk. At ang gwapong lalaki sa litrato, si Yang Hua, sa loob ng 2 taon ay naging asawa ni Kinshi nang hindi niya nalalaman. Nagsasaya ang may-ari ng law office at ang asawa niya sa kanilang ika-negatibo 20 anibersaryo ng kasal, at inimbitahan ni Sister Hui, ang asawa, si Kinshi na dalhin ang kanyang asawa sa party. Kinailangan ni Kinshi na magsinungaling at sabihing nasa business trip sa ibang bansa ang kanyang asawa. Ngunit sa kasamaang palad, si Yang Hua, ang katang-isip na asawa, ay inuudyukan ng kanyang ina na magpakasal at pinilit na mag-blind date. At ang blind date niya ay walang iba kundi ang babaeng kasamahan ni Kinshay sa law firm. Nang dumating si Yang Hua sa party, agad siyang nakilala ni Sister Hui, ang may-ari. Dinala siya ni Sister Hui para makilala si Kinshay, at walang dahilan ay hinila siya ni Sister Hui sa harapan ni Kinshay. Lumingon si Kinshi at tiningnan ng mabuti. Ang taong mukhang peke sa kanyang picture frame ay naging tunay na tao na lumitaw mismo sa harap niya. Laking gulat niya, naramdaman ni Yang Hua ang pamumula sa kanyang balat mula sa matalim na tingin ni Kinshay, at ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ang pagtataka sa mukha ni Kinshi ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Ano ang gagawin niya? Hindi niya maaaring ilantad ang kanyang sarili sa harap ng kanyang mga kasamahan, at natatakot siyang isiwalat ni Yang Hua ang kanyang kasinungalingan. Ngunit nakatingin ang mga kasamahan sa tabi niya. Kung mag-aatubili siya ng mas matagal, matutuklasan ang pahiwati. Hindi nag-isip ng 2 beses si Kinshay, agad siyang lumapit kay Yang Hua at hinalikan siya sa harap ng lahat. Ang lahat ng mga kasamahan ay natigilan sa biglaang pagkilos na ito. Si Yang Hua, na nakinabang, ay nanatiling kalmado at walang sinuman sa kanila ang nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtingin sa mata, tila naintindihan ni Yang Hua ang tingin ni Kinshay. Sinabi ni Sister Hui na hindi angkop ang kanilang kilos, at sinabi sa mag-asawa na magpakita ng pagmamahal sa ibang lugar. Sinunggaban ni Kinshi ang pagkakataon at agad na hinila si Yang Hua palayo. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili, ang pangalan ko ay Kinshay. Magkakilala ba tayo? Hindi. Kung hindi tayo magkakilala, bakit mo ako hinila kanina? Upang maiwasan ang anumang pagkaantala, agad siyang tinanong ng isang katanungan at gusto niyang ipaliwanag ito sa kanya. Hiniling ni Yang Hua kay Kinshi na ipaliwanag ang kanyang mga nakaraang kilos. Walang nagawa si Kinshay kundi ikwento ang buong pangyayari. Hindi niya naisip na ang isang larawan na random na pinili online ay makikilala ang totoong tao balang araw. Siguro ito ay tadhana. Taos pusong humingi ng paumanhin si Kinshi kay Yang Hua para dito at nangako na hindi na niya maapektuhan ang kanyang buhay. Ngunit naisip ni Yang Hua na ang pagpapakasal niya ay hindi ganoon kasimple at maaari pa itong magdulot ng butterfly effect. Kaya, iminungkahi niya ang diborsyo. Ibig sabihin ay hilingin kay Kinshi na ipahayag ang diborsyo sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang karera ay nasa tuktok, kaya natural na hindi sumang-ayon si Kinshay at agad na ginamit ang pagharap sa isang kliyente upang manalo ng oras. Kung hindi sasang-ayon si Kin dito, mapipilitan akong maghinala na may mas marami pa siyang itinatago sa akin. Kaya, sa tingin ko mas mainam na linawin ito sa iyong amo at mga kasamahan. Pagkatapos ng ilang pagtatalo, nais ni Yang Hua na gumawa ng kontrata kay Kinshay na natuklasan niya na ang pagharap sa kliyente ay hindi gumagana kay Yang Hua. Sa walang magawa, kinailangan niyang magkompromiso at hindi niya nakalimutan na humingi ng kahilingan sa loob ng 3 araw na ito. Kailangan siyang makipagtulungan sa kanya. Nagbigay din si Yang Hua, sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Ang drama ngayong araw ay naging dahilan upang mapataob ni Yang Hua ang kanyang blind date na ikinagalit ng kanyang ina na itinaboy siya sa bahay. Nagmamadali ang ina na magpakasal, kaya ang matalik na kaibigan ni Yang Hua ay kinailangang magbigay sa kanya ng ideya. Inirerekomenda ng kanyang matalik na kaibigan na maaari niyang subukang umarkila ng kasintahan online upang pansamantalang harapin ang kanyang ina. At sa katunayan, agad siyang nakatanggap ng impormasyon sa aplikasyon. Nagkita sila sa isang cave, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang darating sa huli. Nalaman niya na pinilit ni Yang Hua ang kanyang ina na magpakasal, kaya lumapit siya sa kanya at nagmungkahi ng isang kooperasyon. Sa ganitong paraan, maaari niyang harapin ang ina ni Yang Hua at magiging kapaki-pakinabang din ito para sa kanyang karera, isang panalo para sa dalawa. Ngunit hinamak pa rin ni Yang Hua ang mga walang prinsipyo na aksyon ni Kinshay at pinuna pa siya bilang isang walang kwentang tao na nagmamalasakit lamang sa kanyang sariling interes. Nagpagalit sa kanya ang mga salitang ito. Isang abogado na tulad ko, kailangan kong huminto dahil lamang sa isang hindi makatwirang patakaran ng tauhan. Hindi ako makapasok sa isang magandang law firm at hindi ako makakuha ng mga maimpluwensyang kaso. Naisip mo ba kung kanino ito nawalan? Ayoko nang tumakas sa responsibilidad, ngunit hindi pa ito ang oras para sumuko ako. Ang taos-pusong mga salita ni Kinshi ay medyo nakaantig kay Yang Hua. At ang orihinal na dahilan kung bakit pinili ni Kinshi ang kanyang litrato ay dahil palagi niyang lihim na sinusundan ang TikTok ni Yang Hua. Ang mga post sa TikTok ni Yang Hua ay laging nagpapagulo sa kanya. Ngayon, sa tingin ko, baka mali siya ng pinili. Tumigil si Kinshi sa pagpapaliwanag, tumalikod at umalis, napagtanto ni Yang Hua na sobra ang kanyang nasabi. Bukod pa rito, kailangan niya talaga ang tulong niya para harapin ang kanyang ina. Kaya, tinawagan niya si Kinshi para
humingi ng tawad at nagtakda ng petsa para magkita sa susunod na araw. Magkakasundo ang dalawa at nagkasundo. Patuloy na gaganap si Yang Hua bilang asawa ni Qin Shi sa loob ng 6 na buwan. Samantala, kailangang gampanan ni Qin Shi ang papel ng kasintahan ni Yang Hua. Nahaharapin ang ina ni Yang Hua sa pagmamadali na magpakasal anumang oras. Sa huli, nagpa siya silang magtulungan at iminungkahi ni Yang Hua na pumunta siya sa kanyang bahay ngayon. Sumama si Qin Shi kay Yang Hua pauwi upang makilala ang kanyang mga magulang. Diretsong sinabi ni Yang Hua na nais niyang makipag-date kay Qin Shi sa loob ng 1 taon at pagkatapos ay magpakasal. At humingi pa ng karagdagang pangalan ni Qin Shi sa titulo ng bahay. At tuwirang sinabi na pagkatapos ng kasal ay hindi sila magkakaanak. Inisip niya na magagalit ang kanyang ina sa mga salitang ito. Ngunit hindi niya inaasahan na wala siyang nakitang reaksyon. Ang kanyang ina ay nanatiling kalmado. Sa katunayan, matagal nang nakita ng kanyang ina ang drama ng kanyang anak kaya nagdrama din siya kay Yang Hua. Iminungkahi niya na ang dalawa ay maaaring magpakasal pagkatapos ng 3 buwan. Nahuli na naman si Yang Hua ng kanyang ina na pansamantalang hindi makapagsalita. Nakita ito ni Qin Shi at agad na tumulong at diretsong sinabi na gusto niyang magpakasal kaagad at iminungkahi pagkatapos ng kasal. Si Yang Hua ay dumating sa kanyang bahay upang manirahan at hindi na kailangang magtrabaho si Yang Hua. Kailangan lang niyang manatili sa bahay at gawin ang mga gawaing bahay at si Qin Shi ang mag-aalaga sa pananalapi. Parang gusto niyang gawing asawang lalaki si Yang Hua na para siyang alaga. Sa puntong ito, hindi mapakali ang ina ni Yang Hua. Yang Hua, iniisip mo rin ba iyan? Idineklara ni Qin Shi sa ina ni Yang Hua na ginagawa lang niya ang gusto niya. Nalubos na ikinatuwa ni Yang Hua dahil ang pagiging kontrolado ay ang kahinaan ng kanyang ina. Ang paggalaw ng isang dalubhasang negosyador ay talagang kakaiba na madaling nahuli ang ina ni Yang Hua. Nakatitig si Yang Hua kay Qin Shi at bigla siyang nagkaroon ng interes sa kanya. Ngayon, oras na para makipagtulungan si Yang Hua kay Qin Shi. Dinala ni Qin Shi si Yang Hua sa isang charity gala. Ang pangunahing kinakailangan para makapasok sa gala ay dalhin ang iyong kapareha. Nagpalit si Qin Shi ng kanyang maingat na inihandang kasuotan. Isang pulang damit sa isang social gathering, parehong kaakit-akit at elegante. Balak niyang dalhin ang kanyang kontratang asawa sa party. Ngunit nang lumingon siya at nakita ang simpleng damit ng kanyang kontratang asawa, agad siyang hinila sa mall at gumastos ng 100,000 yuan upang bilhan siya ng isang high-end na suite. Pagkatapos ng lahat, mamaya sa party, kailangan pa rin niyang dalhin siya upang makita ang kanyang ex-boyfriend. Hindi siya maaaring mawala ng mukha sa harap ng kanyang ex-boyfriend. Sa katunayan, ang kagandahan ay nasa suot at ang pera ay katumbas ng halaga at ang mga lalaki ay talagang seloso. Nakita ng kanyang ex-boyfriend ang kanilang mga matalik na kilos at nakaramdam ng matinding kakulangan sa ginhawa. Lumapit siya upang batiin siya ng may ilang magalang na salita, ngunit hindi rin siya binigyan ni Qin Shi ng mukha. Mahal, gutom na ako, kumain na tayo. Bagamaki sa labas ay kalmado, nang makita ang kanyang ex-boyfriend, naramdaman ni Qin Shi ang halo-halong emosyon sa kanyang puso. Tahimik siyang pumunta sa banyo para ayusin ang kanyang emosyon. Sa pagtingin sa kanyang sarili sa salamin, ang mga lumang alaala ay naglabasan. Sila ay dating isang mag-asawa na nagmamahalan mula sa kolehiyo hanggang sa usapin ng kasal. Sila ay nagkarelasyon sa loob ng 7 taon. Ngunit sa huli ay natalo pa rin sila sa realidad. Hindi nagustuhan ng ina ng kanyang ex-boyfriend ang background ng pamilya ni Qin Shi at mariing tinutulan ang pagpapakasal ng kanyang anak dito. Malalim na nasaktan si Qin Shi, 7 taon na pagmamahalan, hindi baghi 7 taon ng basura. Ngunit mariing tumanggi ang kanyang ina. Simula noon, binura ni Qin Shi ang lahat ng kanyang kontak. Binabalik ang lahat ng bagay na pag-aari niya, kabilang ang engagement ring. Bagamat nagpadala ang kanyang ex-boyfriend ng isa 0,000 mensahe na sinusubukang hilahin si Qin Shi pabalik, hindi siya nakatanggap ng anumang tugon mula sa kanya. Ang kanyang ex-boyfriend ay palaging naghinanakit tungkol dito, kaya tiyak na hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito na magkita. Sa sandaling hindi nagbigay pansin si Qin Shi, bigla siyang hinila sa banyo ng mga lalaki at tinanong kung bakit siya nawala ng walang paalam at pinuna pa siya sa lahat ng uri ng mga bagay. Hindi ito pinansin ni Qin Shi, sa kabutihang palad, dumating si Yang Hua sa oras. Si Qin Shi ay parang nakahawak sa isang lifebuoy at bumulusok sa mga braso ni Yang Hua na umalis sa ilalim ng kanyang escort. Ngunit ang dating kasintahan ay hindi sumuko at naghahanap ng mga pagkakataon upang magpukaw muli. Nakipagtalo si Qin Shi sa kanyang dating kasintahan nang biglang dumating si Yang Hua upang ipagtanggol siya na nagpahiya sa lalaki at muling nilutas ni Yang Hua ang sitwasyon para kay Qin Shi. Sinunggaban din ni Qin Shi ang pagkakataon na magpakita ng pagmamahal. Ngunit natuklasan pa rin ng kanyang ex-boyfriend ang isang butas na hindi kumakain si Qin Shi ng baka. Ngunit dinalhan siya ni Yang Hua ng isang steak. Kalmadong sinabi ni Qin Shi na nagbabago ang panlasa ng mga tao at sadyang kumain ng isang piraso ng steak sa harap niya na nagparamdam sa kanya na siya ay isang labis na taong nagpukaw sa dating kasintahan. Talagang determinado siya. Dahil sa allergy sa baka, pagkarating niya sa kwarto, nagkaroon na agad ng reaksyon si Qin Shi. Hiniling niya kay Yang Hua na bumaba sa kotse at kunin ang kanyang gamot para sa allergy. Pagkababa ni Yang Hua, inayos na ng ex-boyfriend ang mga kawani para dalhin ang gamot ni Qin Shi. Papauwi na si Yang Hua na may dalang gamot nang tawagin siya ni Tao Junhui. Nagtanong si Tao Junhui tungkol sa kanya at kay Qin Shi nang may pagdududa. Pinayuhan siya ni Yang Hua na mabilis na makawala sa lumang relasyon dahil sa anumang paraan, kasal na si Qin Shi sa kanya ngayon. Nagbigay si Yang Hua ng hamon kay Tao Junhui at nang balak niyang umalis, tinawag siya ni Tao Junhui. Diretsong sinabi ni Tao Junhui na siguradong kukuha si Yang Hua ng gamot.
at pinukaw siya kung hindi niya mahanap ang gamot para sa allergy, maaari niya itong tanungin. Alam ko kung saan eksaktong inilagay ang gamot sa allergy ni Kinshai sa trunk ng kotse. Binili ko ang lahat ng gamot sa allergy ni Kinshai. Dahil hindi niya naaalala na bumili ng gamot, dahil lang sa hindi binigyan ng regalo ng kanyang asawa sa ika-negatibo 520 na araw, ang babae ay tumawag sa isang abogado na sinasabi na gusto niyang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Si Kinshai, ang kanyang abogadong kinatawan, ay kalmado sa labas, ngunit pinindot ang gas pedal at sinimulan ang high-speed racing mode na nagpapawis sa batang piloto sa upuan ng pasahero na gustong tumawag sa pulis ngunit walang silbi. Nauna si Kim Wenwoo na makatanggap ng balita at nanginginig sa takot. Tuminingin siya sa magic eye upang makita ang sitwasyon sa labas. At nangyari na nagkatinginan sila ng kanyang asawa at natakot na umupo sa sahig. Nang makita ng babae na hindi binuksan ng kanyang asawa ang pinto, kumuha siya ng palakol at balak sirain ang pinto. Mabuti na lang at dumating si Kinshai sa oras para pigilan siya. Pinaalalahanan siya ni Kinshai kung kumilos siya ngayon, siya ay ituturing na sadyang nakakasakit at magkakaroon ng 15 araw na pagkakakulong at magkakaroon ng record ang babae. Hinimok siya ni Kinshi na umalis pansamantala at pumasok siya sa silid upang makipag-usap kay Kim Wenwoo. Gayunpaman, pumasok si Kinshai sa silid hindi upang makipag-usap, ngunit upang direktang tawagan ang kanyang telepono at ang tanging narinig niya ay ang tunog ng telepono sa silid. Agad na hinanap ni Kinshi ang tunog at natuklasan na ang babae ay nagtatago sa wardrobe. Sino ka? Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-shoot. Huwag nang mag-shoot. Mayroon ng sandata para makipagnegosasyon. Mabilis na ipinaliwanag ni Kim Wenwoo na ito ay ganap na hindi pagkakaunawaan. Hindi ako ganoon katanga na magdadala ng ibang babae sa hotel para magsaya sa 520 na araw. Saka, siya ay kapatid ni Kinshai, hindi niya maaaring ipagtanggol ang isang outsider. Ngunit bilang isang kinatawan na abogado, tinutulungan ni Kinshi ang tama, kaya siya ay naging matuwid sa pamilya. Tinawag niya ang kanyang kapatid at hipag, at pinayuhan sila na kung hindi na sila magkasundo, pumirma na sila sa kasunduan sa diborsyo. Ang resulta, walang gustong pumirma sa kasunduan sa diborsyo muna. Nakita ni Kinshi na hindi talaga gustong magdiborsyo ng dalawa, kaya binantaan niya ang kanyang kapatid na lalaki bilang isang taong may asawa, na iwasan ang maging mag-isa kasama ang sinumang babae. Sa kanyang hipag naman, kung gusto niyang ipagpatuloy ang kasal, dapat igalang at pagkatiwalaan niya ang kanyang asawa hanggang maaari. Sinabi ni Kinshi na sa susunod na mangyari ito, tataasan niya ang kanyang bayad sa abogado, kahit na hindi niya sinasadya, ngunit iyan ang estilo ng trabaho ni Kinshai. Sa law firm, mas wala siyang pakialam. Dahil lang sa natuklasan niya ang ilang butas ng kasosyo, sa isang mahalagang araw tulad ng 520, pinag-overtime niya ang kanyang mga subordinate kasama siya para ayusin ang mga dokumento hanggang hating gabi, na nagdulot sa subordinate na babae na makaligtaan ang kanyang romantikong date kasama ang kanyang nobyo. Huminto ang babaeng subordinate sa kanyang nobyo na ang kanilang boss ay hindi lamang dominante at mapang-api, ngunit tinatawag din ng lahat sa kumpanya na stapler. Nagtataka ang kanyang nobyo sa kahulugan ng palayaw na iyon, kaya ipinaliwanag ng subordinate na siya, sa sandaling kumagat siya sa isang kaso, isang saksak, 2 butas, 2 saksak, 3 butas, haha. Gusto ni Tao Junhui na ipakilala ni Cheng Yuhui ang kanyang kasamahan sa kanya para matulungan siya sa trabaho. Kilala mo ba si Kinshi? Parang tagahuasong siya ang boss ko ngayon at siya rin ang department head. Nang marinig ang pangalang ito, tumahimik si Tao Junhui. Siyempre kilala niya. Si Kinshi ay ang dating nobya na minahal niya sa loob ng 7 taon. Ngunit paano niya ito masasabi? Maaari lamang siyang magdahilan na narinig niya ang tungkol sa kanya noong siya ay nasa paaralan. Hindi siya malapit sa kanya, kaya hindi siya sigurado. Sa kabilang banda, si Kinshai, pagkatapos ng kanyang overtime, ay umuwi at patuloy na inaayos ang mga dokumentong nakolekta niya. Tumawag si Yang Hua at sinabing gusto niyang kunin ang kanyang bagahe. Sa araw, dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho, nahilo si Yang Hua, kaya naiwan ang kanyang bagahe sa kotse ni Kinshai. Dumating si Yang Hua sa bahay ni Kinshi at nakita siyang abala sa pagtingin sa mga dokumento ng kumpanya ng Luo Weiyulan. Sakto naman na nagtapos si Yang Hua sa major ng financial securities, kaya hiniling ni Kinshai sa kanya na tulungan siyang suriin ang financial report ng Luo Weiyulan. Ngunit hindi ito isang simpleng trabaho, magkasama silang nagtrabaho hanggang umaga. Sa huli, nakatulog si Kinshai sa sofa at maingat siyang kinumutan ni Yang Hua. Habang pinagmamasdan si Kinshi na mahimbing na natutulog, nag-isip si Yang Hua, may naisip siyang ideya, bigla niyang kinuha ang kanyang telepono upang mag-selfie kasama niya. At matagal siyang naghanap ng perpektong anggulo para kumuha ng isang intimating larawan upang patunayan sa kanyang ina na sila ay nakatira na ng magkasama. Ngunit ang kilos na ito ay natuklasan ni Kinshai at matapos niyang maunawaan ang dahilan, nag-make up si Kinshi at gumawa ng isang video na nagpapakita ng kanilang pagmamahalan para sa kanyang ina. Sinabi ni Kinshai sa kanya na ipadala ang video na ito sa kanyang ina at kung hindi pa rin naniniwala ang kanyang ina sa kanilang relasyon, maaari siyang pansamantalang lumipat at manirahan kasama niya upang maiwasan ang pagpunta ng kanyang ina para suriin ang sitwasyon. Pagkatapos ay hinila niya siya sa silid-aralan, itinuro ang magulong silid at sinabi, siguro naman ay makakatulog ka na. Nagmamadaling umalis si Kinshi para magtrabaho kasama ang mga dokumento at hindi lamang nilinis ni Yang Hua ang silid-aralan, kundi
pati na rin ang banyo at sala. Tulad ng isang profesional na tagapaglinis, ang mga dokumento na inayos noong nakaraang gabi ay nakatulong din sa law firm na kumita ng malaking pera. Dahil dito, pinuri si Kinshay ng kanyang boss. Upang kilalanin ang kanyang kontribusyon, tumingin siya sa ibaba at nakita ang isang sugat sa kanyang binti na tinakpan ng band-aid. Ngunit kahapon nang siya ay nasugatan, ginamit lamang niya ang isang tissue upang pansamantalang takpan ito. Lumalabas na kagabi, habang natutulog siya, hindi sinasadyang natuklasan ni Yang Hua ang sugat na ito at maingat siyang binigyan ng band-aid. Naantig si Kinshay sa mainit na kilos na ito at mas lalo siyang umasa sa taong nasa kontrata na 7 taon ang mas bata sa kanya. Sa kabilang banda, nang malaman ng ina ni Yang Hua na nakatira ng magkasama ang kanyang anak at si Kinshay, nagalit siya. Hindi niya gusto na maging seryoso ang kanyang anak kay Kinshay, kaya mabilis siyang nakipag-ugnayan sa isang matchmaking company upang humanap ng mga prospect para sa kanyang anak. Sa kasamaang palad, ang nahanap na kadate ay si Lida, ang kalaban ng law firm ni Kinshay. Tiningnan ni Lida ang larawan na ipinadala ng matchmaking company at ang pangalang Yang Hua ay parang pamilyar. Matapos mag-isip ng maigi, parang ang asawa ni Kinshay ay Yang Hua rin ang pangalan. Naghanap si Lida ng pagkakataon upang alamin ang impormasyon sa trabaho ng asawa ni Kinshay. Ang natanggap na resulta ay mas lalong tumugma sa impormasyon na ipinadala ng matchmaking company na ikinatuwa ni Lida kung talagang parehong tao sila. Kung gayon si Kinshay ay may peke na kasal. Kaya maaari na niyang pabagsakin ang kalaban na ito. Ngunit si Lao Kiao ay hindi nagbigay pansin sa party noong araw na iyon. Gayunpaman, binigyan niya si Lida ng pahiwatig na mailarawan ng kasal ang dalawa sa desk ni Kinshay. Agad na tumakbo si Lida at muntik nang mabunyag ang kontrata ng peking mag-asawa. Hindi na inalagaan ni Kinshay ang kanyang imahe bilang isang babae. Tinanggal niya ang kanyang mga high heels at tumakbo ng nakayapak sa kalsada. Dahil lang sa kanyang peking biyenan, upang siya sa atin siya, ay biglang sumugod sa kanyang law office. Hindi alam ng ina ni Yang Hua na ang kanyang anak at si Kinshay ay may kontrata. Ang biglaang pagdalaw na ito ay upang linawin ang sitwasyon. Nagbigay din ito ng pagkakataon kay Lida na may masamang intensyon. Masigasig na tinanong ni Lida ang ina ni Yang Hua na umaasa sa kanyang saloobin upang kumpirmahin ang kanyang hinala na peke ang kasal ni Kinshay. Kung mapatunayan ang hinala na ito, magiging matinding dagok ito sa karera ni Kinshay. Kaya, aktibo siyang nagtanong, parehong kilalang tao ang iyong anak na lalaki at manugang na babae sa aming law firm. Hindi inaasahang sumagot ang ina, ang anak ko ay walang asawa pa, at sa tamang sandali na malapit ng mabunyag ang lahat, humahangos na dumating si Kinshay. Ang mga salita ng ina ni Yang Hua ay naputol. Walang nakuhang impormasyon si Lida, kaya siya ay umalis na. Sa oras na ito, nakahinga na ng maluwag si Kinshay. Nagpakalma si Kinshay at dinala ang ina ni Yang Hua sa reception room. Dumating din si Yang Hua sa tamang oras. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Abogadong Kim? Sabihin mo sa akin, hindi ako magagalit, huwag kang matakot. Sa harap ng tanong ng kanyang ina, nilinaw ni Yang Hua na ang kanilang relasyon ni Kinshay ay isang partnership at hindi makapaniwala ang ina ni Yang Hua. Inisip pa nga niya na ang kanyang anak ay tinakot o mayroong kahinaan na hawak ni Kinshay. Agad namang ipinaliwanag ni Kinshay ang kanyang pananaw sa kasal sa ina ni Yang Hua. Kung sasabihin nating ito ay isang partnership, sa tingin ko ang kasal ay isang anyo rin ng partnership. Magpapakasal kami ni Yang Hua, ngunit hindi ko sinasabing mayroong pagmamahalan sa pagitan namin. Ang pag-ibig ay tumatagal lamang ng 18 buwan, samantalang ang kasal ay panghabang buhay. Hindi ako naniniwala na ang ganitong uri ng hindi matatag na hormone ay maaaring bumuo ng isang matatag na legal na relasyon. Sinabi pa ni Kinshay na kailangan niya ang kasal na ito at si Yang Hua ay ayaw mag-date, gusto lamang magpakasal. Parehong nagkakasundo ang dalawa kaya di nagkaroon sila ng partnership marriage. Ang bagong uri ng relasyon na ito ay mas mahirap tanggapin ng ina ni Yang Hua. Hindi siya sumasang-ayon sa pananaw ni Kinshay at lalong hindi niya matanggap na ang babaeng ito na itinuturing ang kasal na isang laro ay magpapakasal sa kanyang anak. Ang sapilitang pagpapakasal ng ina ni Yang Hua kay Yang Hua ay medyo nag-iba. Nang gusto na niyang magpakasal, hinadlangan niya ito sa iba't ibang paraan. Ano ba talaga ang mahalaga sa kanya? Ang tingin ng ibang tao sa kanya at sa kanyang anak o ang tunay na nararamdaman ng kanyang anak? Napipi ang ina ni Yang Hua at hinila ang kanyang anak palayo. Matapos makamit ang layunin ng plano, ipinagmamalaki ni Kinshay na itinaas ang kanyang kamay na hugis kay Yang Hua. Pagkatapos malutas ang krisis, nawala ang sapatos ni Kinshay, kaya nahihiya siyang bumalik sa opisina ng nakayapa. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, biglang binuhat siya ni Yang Hua. Ang hindi inaasahang pagbabalik ni Yang Hua ay ikinagulat ni Kinshay at pagkatapos ay hindi niya maiwasang matuwa. Ang intimating kilos ng dalawa ay naging dahilan upang mainggit ang kanilang mga kasamahan. Ganoon na lang ang pagdadala kay Kinshay pabalik sa opisina sa harap ng lahat. Maingat na pinunasan ni Yang Hua ang paa ni Kinshay at sa pagtingin sa profile ni Yang Hua, may mga bagyo na nag-alaga sa puso ni Kinshay. Anong nangyayari? Sobrang tagal ko ng single, kaya ang kaunting init ay nagpapasaya na sa akin. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging inaalagaan ay matagal na niyang hindi nararanasan. Inanyayahan si Kinshay na dumalo sa isang pagtitipon ng mga kasosyo sa law firm. Upang madagdagan ang kanyang pagkakataon na manalo, kailangan niyang humingi ng tulong kay Yang Hua na humihiling sa kanya na makipagtulungan sa kanya sa pagganap bilang isang masayang mag-asawa sa pagtitipon. Nalasing si Yang Hua at ayaw makinig, gusto lang niyang maligo para matauhan.
Nakita lang siyang hubad habang naglalakad siya ng walang direksyon papunta kay Kinshai at hindi siya nakikinig. Sino ang mag-aakala na si Kinshi na nalilito ay biglang kakabahan at nagsabi si Yang Hua ng ilang nakakatuwang mga salita sa kanya. Ang matalinghagang tono na ito ay ganap na hindi naintindihan ni Kinshai. Bago pa makapag-react si Kinshai, hinawakan ni Yang Hua ang kanyang kamay at pinilit siyang bumalik sa silid. Sa sandaling umupo si Kinshai, nagsimulang magsalita si Yang Hua ng mga cheesy na salita, pinupuri ang kanyang kagandahan at binabati siya ng magandang gabi. Si Kinshi ay natigilan sa simula, pagkatapos ay hindi niya mapigilang matawa ng malakas. Kinaumagahan, sinabi ni Kinshi kay Yang Hua na maghanda para sa party. Sinabi ni Yang Hua na hindi siya sumang-ayon sa hiling niya kagabi, kaya kinailangan ni Kinshi na gamitin ang kanyang trump card. Binigyan ni Kinshai si Yang Hua ng isang mahinang pahiwatig, sinasabing gusto niyang marinig ang mga matatamis na salita na iyon araw-araw. Nahiya si Yang Hua na hindi niya alam kung paano sasagot. Sa ilalim ng banta ni Kinshai, kailangan niyang sumang-ayon sa kahilingan ni Kinshai sa kondisyon na burahin ang recording. Ang mga bagong dating na makakasali sa pagtitipon na ito ay may pagkakataon na maging opisyal na kasosyo ng law firm. Hindi maaaring palampasin ni Kinshi ang isang napakagandang pagkakataon. Siya at si Yang Hua ay bawat isa ay may kanya-kanyang ginagawa. Si Kinshi ay pumili ng isa laban sa 10 sa grupo ng mga kasosyo, habang si Yang Hua ay nagniningning sa grupo ng mga asawa. Napakaganda ng kanilang koordinasyon at habang ipinagmamalaki ni Kinshai, dumating din sa pagtitipon si Lida, ang kanyang kalaban. Dahil si Yang Hua ay inirekomenda sa matchmaking company kay Lida bilang isang single, patuloy na nagdududa si Lida tungkol sa kasal ni Kinshai. Lihim na tinawagan ni Lida si Yang Hua para magkita, ang layunin ay halata na. Sa kanilang pagkikita, agad na pinilit ni Lida si Yang Hua na magbigay ng makatwirang paliwanag. Nag-alinlangan si Yang Hua sandali, sinabi lamang na hindi niya maipaliwanag ang sitwasyon at humingi ng paumanhin para sa date. Dahil hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya, muling pinilit ni Lida, binili ko ang serbisyo ng EFI. Ngunit inirekomenda sa akin ng matchmaking company ang isang taong kasal na. Hindi ba alam ng nanay mo na kasal ka na? Bakit ka pa nag-date sa akin? At habang pinipilit, binuksan din ni Lida ang telepono na inihanda niya sa likod. Nagre-record bilang ebidensya. Gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito para pabagsakin si Kinshai. Hanggang di magsalita lang si Yang Hua, pansamantalang hindi alam ni Yang Hua kung paano sasagot. Matagal siyang tahimik at nang magsasalita na sana si Yang Hua, dumating si Kinshi at si Sister Hui matapos marinig ang tawag. Nang makita ang masamang tingin ni Yang Hua, agad na napansin ni Kinshi na mayroong mali. Tinanong ni Sister Hui si Lida kung kilala niya si Yang Hua. Nagpahiwatig si Lida na hindi niya masasabing kilala niya, ngunit hindi rin niya masasabing hindi niya kilala. Ang sagot ni Lida ay ikinagulo ni Sister Hui. Sa puntong ito, mabilis na nakaisip si Kinshai ng paraan upang tumugon at mabilis na lumipat mula sa pasibo patungo sa isang aktibong posisyon. Abogado Lee, paano mo mahihila ang asawa ng iba para makipag-usap ng patago dito? Bakit ka ganoong klaseng tao? Sa simula, pumunta si Kinshai sa bahay ni Ren Maimai upang maiwasan ang biglaang pagbisita ng kanyang peking biyenan. Masaya silang nag-uusap nang biglang putulin ito ng tawag ni Qin Wenwu. Bagaman sinabi ni Ren Maimai na wala na siyang nararamdaman para kay Qin Wenwu, labis siyang nag-aalala tungkol sa kanyang tawag. Gayunpaman, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, naging pangit ang itsura ni Ren Maimai. Matapos magtanong si Kinshai, nalaman niyang hindi pala ang kapatid niyang si Qin Wenwu ang tumawag. Imbis na, hayon at hayagang nakipagkita pa siya kay Ren Mimi, ang legal na asawa. Sanay na sa jera si Ren Mimi, sa ilang taong pagsasama nila ni Qin Wenwu, mas marami pa sa 10 daliri ang nadil niyang gold diggers. Pinili niya si Kinshi para tulungan siyang pumili ng isusuot para sa labanan. Gusto niyang dominahin ang kalaban sa pamamagitan ng pagiging mapagmataas. Samantalang si Kinshi naman, tingin niya, anuman ang suotin ni Ren Mimi, ang mukha niya ay mukha ng sasabak sa laban para lipunin ang mga halimaw. Kaya, dumating si Ren Mimi sa tagpuan. Unang sinabi ni Vivian na inosente siya, na hindi sinasadya ang pag-uusap nila ni Qin Wenwu. Tapos sinabi niya na napakabait sa kanya ni Qin Wenwu at nangako pa itong bibilhan siya ng kotse at bahay. At sinamantala ni Vivian ang tawag ni Qin Wenwu para magsimulang umarte ng emosyonal. Hindi naniwala si Ren Mimi sa mga bola-bola ni Vivian at sinagot ito, kaya naibunyag ni Vivian ang tunay na layunin ng pagpunta niya. Kaya kung baguhin ang isip ni Wenwu, Manager Ren, bigyan mo ako ng bahay sa ibang lungsod. Sabihin mo magkano gusto mo. 1 milyon, masyado mong minamaliit si Ren Mimi. Basta masaya ako, wag na nating pag-usapan ang 1 milyon, kahit magkano pa, bukal sa kalooban ko. Ang tanong, karapat-dapat ka ba? Hindi rin masisisi si Vivian sa pakikipagsapalaran. Kasi, kaninang umaga lang, sa utos ng biyenan niya, buo ng pinutol ni Ren Mimi ang lahat ng ari-arian ni Qin Wenwu. Ang pera, credit cards, at kotse ay kinumpis ka na, at sa puntong ito, wala na si Qin Wenwu. Hindi na makakakuha si Vivian ng kahit anong pera kay Qin Wenwu. Sa halip, kailangan pa niyang suportahan ito. Matagal nang alam ni Ren Mimi ang palabas ni Vivian, at direkta niyang ibinunyag ang tunay na pagkatao nito. Siya pala si Lu Fenghua. Mabilis na itinanggi ni Vivian. Pero sa puntong ito, dumating si Kinshi at ibinigay ang investigasyon para ilantad siya. Kung hindi ka pa nakapag-aral ng batas sa kulungan, maaari akong magbigay ng libreng legal na edukasyon dito. Ang kasalukuyan mong ginagawa
ginagawa ay pamimeke ng dokumento at panloloko. Gusto pa rin ni Lu Fenghua na gamitin si Qin Wenwu para manipulahin si Ren Mimi. Sa kasamaang palad, sinampal siya ni Ren Mimi sa harap ng lahat. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Lu Fenghua sa pagkakasampal. Pag-uwi, pinagtabuyan niya si Qin Wenwu at ibinuhos ang galit sa kanya. Walang mapuntahan si Qin Wenwu, kaya bumalik siya sa bahay para magsumbong sa kanyang ina. Tamang-tama, dumating si Ren Mimi matapos malaman ang balita. Agad namang nanumpa si Qin Wenwu na nagsasabing manloloko si Vivian at wala siyang ginagawang masama habang naroon siya. Kahit alam ni Ren Mimi na umaarte lang si Qin Wenwu para mapatawad, pinatawad pa rin niya ito. Pagkatapos, pakiramdam niya ay nababaliw siya para mapatawad ito. Hanap ni Liday si Qin Shai. Nalaman niya mula sa nanay ni Yang Hua na hindi pa talaga kasal si Yang Hua at inirecord niya ang tawag bilang ebidensya ng peking kasal ni Qin Shai. Gayunpaman, hindi isinapubliko ni Liday ang recording. Hiniling lang niya kay Qin Shi na kusa siyang umalis sa kompetisyon para sa partnership ng law firm. Dahil nabuking, umupo lang si Qin Shi ng tahimik at hindi alam ang gagawin. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, kinabukasan, kumalat ang chismis sa buong kumpanya tungkol sa isang taong nagpakasal ng peke. Napansin ni Qin Shi na mayroong mali at ang mukha niya ay naging pangit. Maya-maya, tinawag si Qin Shai sa opisina ni Tang Hui. Galit na galit si Tang Hui dahil ang pandaraya sa pamunuan ng law firm ay isang paglabag. Kinausap ni Qin Shi ang sarili dahil sa pag-promote, pagtaas ng sweldo, at pagkakaroon ng mga benepisyo, kaya niya nagawa ang ganoong bagay. Talaga bang akala niya na ang ganitong klaseng kasinungalingan ay makakaya niyang lokohin ang lahat? Nahiya at natakot si Qin Shai, hindi siya makatingin ng diretsyo kay Tang Hui. Galit na pinukpok ni Tang Hui ang lamesa. Sa puntong ito, si Qin Shi ay parang ibon na takot sa sanga. Sa huli, naglakas loob siyang sabihin, ano po bang gusto niyong gawin? Gayunpaman, tinawag siya ni Tang Hui para humingi ng payo. Biglang natauhan si Qin Shi at agad na na-realize na hindi si Liday ang nag-traitor sa kanya. Ang dahilan kung bakit nagalit si Tang Hui ay dahil pala itinago ni Steven sa kumpanya ang katotohanang divorce na siya. Sinabi ni Tang Hui na kaya niyang tanggapin ang pagkatalo pero hindi ang pagtataksil. Direktang binalaan ni Tang Hui si Qin Shai. Natapos ni Qin Shi nang may takot ang pakikipag-usap kay Tang Hui. Nakatakas siya ng swerte pero pagbalik niya sa opisina, hiningan na siya ni Old Kiao mula sa EC ng marriage certificate. Dahil kay Steven, gusto ni Tang Hui na i-check ang civil status ng lahat sa law firm. Ito ang naglagay kay Qin Shai sa mahirap na sitwasyon. Dahil sa nangyari kay Steven, may isip niya ang sitwasyon na haharapin niya. Matagal siyang nag-isip pero pakiramdam niya ay wala na itong lunas. Sa isang kritikal na sandali, nagbigay si Yang Hua ng isang perpektong solusyon. Magpakasal na tayo. Nagulat na tiningnan ni Qin Shi si Yang Hua, walang imik. Sa gabi, pinag-usapan muli ni Qin Shi at Yang Hua ang kasal. Tinanong ni Qin Shi si Yang Hua kung gusto niya ito dahil na-analyze na niya ang mga pros at cons ng sitwasyon at halatang hindi ito kapaki-pakinabang para kay Yang Hua. Sa totoo lang, hindi alam ni Qin Shi na ang desisyon ni Yang Hua ay hindi impulsive. Dahil sa isang punto, nahulog na siya ng husto kay Qin Shi. Naguguluhan si Yang Hua, tinago ang kanyang damdamin, ayaw umamin. Ibinigay lang niya ang dahilan na gusto niyang bawiin ang kasalanan ng nanay niya at ayaw niyang lumipat para lokohin si Qin Shai. Kinumpirma ni Qin Shi kay Yang Hua kung gusto niya ito. Agad naman niya itong itinanggi. Kaya nag-insist si Qin Shi na gumawa ng kasunduan para magkaroon siya ng ebidensya sa hinaharap. Agad silang pumirma ng marriage agreement na tatagal ng 3 taon. Mabilis, pumasok ang babae sa trabaho na may mapagmataas na mukha. Inakala ni Qin Shi na siya na ang pro-promote at magtataas ang sweldo. Pero pagbukas niya ng pinto ng opisina, nakita niya ang subordinate niya na ginagamit ang opisina niya. Lito si Qin Shai, akala niya say nagkamali siya ng silid. Bumalik siya sa pinto para tiyakin, pero sinabihan siya na si Wu Fei na ang may-ari ng opisina. Napakabilis na nangyari at hindi pa nakatanggap si Qin Shai ng anumang abiso. Ang mga taon ng kanyang pagsisikap ay nasayang lang sa isang gabi. Hinanap siya ni Tang Hui at diretsahang sinabi, ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Wu Fei ay dahil sinadya kanyang i-target, hindi ba? Ano ba ang kasalanan mo sa kanya? Lumalabas, aksidenteng nakita ni Wu Fei ang litrato ni Tao Junhui, ang fiance niya, at Qin Shai. Matapos mag-imbestiga, nalaman niya na dating magkarelasyon ang dalawa. At dahil nagsinungaling si Qin Shai sa kumpanya na kasal na siya at may anak na, sinundan siya ni Wu Fei na niloloko ni Qin Shai si Tao Junhui. Kaya, gusto niyang ipaghiganti si Tao Junhui. Ginamit niya ang relasyon ng kanyang ama at nakipagpalitan ng benepisyo. Tinatawag natin itong malakas na pagkakaisa. Kaya, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo, Yinet Wu? Kaya, naagaw ni Wu Fei ang pwesto ni Qin Shai. Mula sa pagiging head lawyer ng Department ng Pamilya, inilipat siya sa corporate department na hindi niya specialty. Ang trabaho niya ay itinapon lang sa room ng document management. Ang mas ikinagalit ni Qin Shi ay ang paglipat ni Tao Junhui sa law firm bilang manugang at naging boss niya pa ito. Hindi pa rin tuluyang nakalimutan ni Tao Junhui ang damdamin niya para kay Qin Shai. Nang makita niya ulit si Qin Shai, hindi niya mapigilang tanungin siya, 2 taon na ang nakakaraan, nakipaghiwalay ka sa akin, tapos nagpakasal ka sa iba. Okay lang, pero kailan ka pa nagkaroon ng 2,5 taong gulang na anak? Kaninong anak yan? Ayaw magpaliwanag ni Qin Shi ng mahaba. Galit na lang na umalis si Tao Junhui. Sa pagharap sa bagong corporate department, medyo nalilito si Qin Shai.
Shai. Ang mga may karanasang abogado ay nilalayuan siya at ayaw magbahagi ng kaso sa kanya. Ang kaya lang gawin ni Qin Shi araw-araw ay mag-manage ng mga dokumento at mag-organisa ng mga pulong. Pinapabili pa siya ng mga kasama niya ng kape habang nasa meeting. Ang dating head lawyer ay naging tagagawa ng TSA sa corporate department. Lahat ng kasama ay pinag-uusapan si Qin Shai. Hindi na kinaya ni Tao Junhui. Dinala niya si Qin Shai sa opisina niya at tinanong kung kailangan niya ng kaso. Pero ang kondisyon ay luluhod siya at magmamakaawa. Anyway, ngayon ay nagmamakaawa si Qin Shai sa buong law firm. Kaya ang mukha niyang uhaw sa kaso ay nakakahiya na. Kung ayaw mo, hindi ka pipilitin ng iba. Ikaw ang nagpababa sa sarili mo. Hindi mo nga maipagtanggol ang sarili mo. Paano mo maipagtatanggol ang iba? Nagising si Qin Shai sa sinabi ni Tao Junhui. Tinignan niya ulit ang mga naging kilos niya kamakailan. Ngayon, para bigyan ng leksyon ang abogadong nagpahamak sa kanya, inalok ni Qin Shi na ihatid ang kasama niya sa airport at maalalahanin pa siyang naghanda ng kape. Sa kasamaang palad, bigla na lang pinindot ni Qin Shi ang gas habang nasa daan. Sa huli, pumasok na rin si Qin Shi at Yang Hua sa matrimonyo. Kahit na isa lang itong mapagpanggap na kasinungalingan, hindi matago ni Qin Shi ang kagalakan niya sa loob. Ang ibang tao ay nagpapakasal dahil sa pagmamahal, pero si Qin Shi ay nagpakasal dahil sa kapahamakan na nagawa niya. Dahil laging nagsisinungaling si Qin Shi na kasal na siya, nang kailangan ng law firm na i-update ang impormasyon ng mga empleyado, kailangan niyang magbigay ng marriage certificate. Sa huli, nasa problema si Qin Shai, pero sa isang kritikal na sandali, si Yang Hua, na matagal nang mailihim na pagtingin sa kanya, ay nagdesisyon pa rin na tulungan siya. Nagdesisyon siyang makipagkasal kay Qin Shai. Lahat ay nangyari ng maayos gaya ng inaasahan. Pero nang magrerehistro na sana sila para sa kasal, bigla silang pinigilan ng kanilang mga magulang. Pero itinago na ng nanay niya ang family register at mahirap nang mahanap kahit ng tatay niya. Buti na lang, sa tulong ng kanyang ama, nakuha ni Yang Hua ang itinagong family register. Walang bahay, walang ipon. Kinuha niya ang isang boyfriend na walang bahay, trabaho, at ipon. Kailangan namang ipasa ni Qin Shai si Yang Hua sa pagsubok ng kanyang mga magulang. Sinasabi na lahat ng biyenan ay mahal ang manugang, pero sinanay ni Qin Shai, nang kaharap si Yang Hua, ang magiging manugang na walang kotse at walang trabaho, ay galit na galit. Hindi niya maintindihan kung bakit tinalikuran ng anak niya si Tao Junhui, na daang beses na mas mahusay. Kaya, matapos ang maraming paghahambing, diretsahang sinabi niya sa harap ni Yang Hua na maayos naman si Qin Shi at Tao Junhui, pero nakipaghiwalay siya dahil dito sa taong to. Ano bang meron siya na wala si Tao Junhui? Maghanap ka ng disenteng lalaki. Tingnan mo siya, anong mukha ba yan? Naasar si Yang Hua sa mga sinabi ng nanay ni Qin Shi at hindi siya makaimik. Galit na sinabi ni Qin Shai sa mga magulang niya para ipaunawa sa kanila na hindi siya gusto ng pamilya ni Tao Junhui dahil hindi nila tinatanggap ang isang batang galing sa hiwalay na pamilya. Sa paningin ng pamilya ni Tao Junhui, ang mga taong tulad ni Qin Shi ay salat at hama. Ibinunyag ni Qin Shai na laging mayabang ang kanyang sugat sa harap ng lahat. Pagkatapos, masakit sa kalooban na umalis si Qin Shi kasama si Yang Hua. Pero, hindi niya inaasahan na hahabol pa rin ang nanay niya at personal na ibinigay sa kanya ang family register. Kaya, matagumpay na nakapagparehistro si Qin Shi at Yang Hua bilang mag-asawa. Qin Shai, kung nagawa mo ang gawaing ito, ano pa ba ang hindi mo kayang gawin sa mundong ito? Ipinanganak ka para maging nasa itaas, ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang dati mong boyfriend ay bigla ang dumating sa kumpanya at naging boss mo. Hindi lang yun, pati ang dating mo ng subordinate ay ginamit ang koneksyon para agawin ang pwesto mo. Ginawa ni Wu Fei na maging baguhang sundalo ka para lang inisin ako. Nagtagumpay silang dalawa at nasusuka ako. Umamin si Qin Shi na mahirap itong tanggapin para sa kanya. Para mabilis na masanay sa trabaho ng corporate department, kailangan ni Qin Shi na humingi ng tulong kay Tao Junhui. Gusto mong gabayan kita? Napakabait ni Lawyer Tao. Kung ganon, burado na ang nakaraan natin, ha? Laging mabait si Tao Junhui kay Qin Shai. Kaya, binigyan niya si Qin Shai ng tambak na dokumento at sinabihan siyang analisahin ang lahat sa loob ng isang gabi. Walang nagawa si Qin Shai kundi tanggapin ito. Pagbalik ni Tao Junhui sa law firm, nakatulog na si Qin Shai sa pagod. Pagtingin kay Qin Shi na natutulog, medyo nalungkot si Tao Junhui. Kinuha niya ang jacket niya at ipinatong kay Qin Shai, pero ang gawaing ito ay nagdulot ng selos sa dalawang tao. Dumating si Yang Hua sa kumpanya para sunduin si Qin Shi pagkatapos ng trabaho. Sakto, nakita niya ang eksena na ito at nakaramdam siya ng matinding inis. Ang pagtatagpo ng ex at ng current ay walang nasabi, pero sa pagiging mapagmataas, ay isang jera na walang tunog ng baril. Sa daan, nagsiselo si Yang Hua. Ano man ang sabihin ni Qin Shai, tahimik lang siya. Gayon din sa kabilang panig, nakatanggap si Wu Fei ng mga larawan. Ang pagmamahal sa mata ni Tao Junhui kay Qin Shi ay labis na nagpagalit kay Wu Fei. Nagbabalak siyang makipagnegosasyon kay Tang Hui para paalisin si Qin Shai sa law office. Ngunit sa hindi inaasahan, nahuli siya at lumabas na ang mga larawang ito ay bitag na inihanda ni Tang Hui. Ang layunin niya sa paggawa nito ay sa katunayan ay utos ng ama ni Wu Fei. Sinasabi na mahirap maging asawa ng mayaman,
ngunit hindi rin madali ang maging asawa ng mayaman. Laging gusto ng ama ni Wu Fei na lagdaan ni Tao Junhui at Wu Fei ang prenuptial agreement. Ngunit naisip ni Wu Fei na hindi si Tao Junhui ay isang taong naghahabol sa pera, kaya palagi siyang tumatangging pumirma. At ang mga larawang ito ay nagbigay ng pagkakataon para kay Tang Hui. Ginawa ni Tang Hui na dahilan ang pag-alam kung tunay na mahal ni Tao Junhui si Wu Fei at sinabi sa kanya na hanapin si Tao Junhui. Kung talagang gusto mong malaman kung sapat ang pagmamahal sa iyo ni Tao Junhui, hindi naman imposible. Makita mo lang kung pipirmahan niya ang kasunduang ito at malalaman mo. Tiningnan ni Tao Junhui ang kasunduan sa harap niya at bagaman hindi nagbago ang kanyang mukha at agad na pumirma ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay nakaramdam ng pagkasuya. Hindi nagtagal, pinabilis ng mga magulang ni Wu Fei ang kasal nilang dalawa at bumili pa ng isang villa bilang regalo sa kasal. Ang puso ni Tao Junhui ay puno ng ibang damdamin at unti-unti siyang nagkaroon ng kaunting pagkasuya kay Wu Fei. Naramdaman din ni Wu Fei na may iniisip si Tao Junhui. Kaya, sinisisi ni Wu Fei si Qin Shi para sa lahat. Sa gabi, hindi makatulog si Yang Hua dahil sa mga pangyayari sa araw. Hindi niya maiwasang hawakan ang kamay ni Qin Shi na binibigyan siya ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang pananaw. Gaano ba talaga kalalim ang pagmamahal ni Tao Junhui? Ang taong binubuli niya, dapat magtanong muna kung pumapayag ako. Ano ang pakiramdam na may asawang abogado na maaaring protektahan ka anumang oras? Si Yang Hua ay sinibak ng bangko dahil sa pagtatanggol sa mga karapatan ng isang kliyente. Si Yang Hua ay kontento na sa kanyang lugar at nagtiis ng tahimik, ngunit hindi maaaring baliwalain ni Qin Shi. Bilang senior lawyer sa isang leading law firm, hindi kayang lunukin ni Qin Shi ang galit na ito, kaya dinala niya si Yang Hua sa bangko. Ang huwad na direktor ay galit na sa ginawa ni Yang Hua, at nang makita niya si Qin Shi at Yang Hua, lalo siyang nainis. Direkta niyang tinukso si Yang Hua na walang silbi, at kailangan pa nitong ipagtanggol ng kanyang asawa. Habang minamaliit si Yang Hua, tinuro niya si Yang Hua gamit ang kanyang kamay. Paano naman matitiis ni Qin Shi ang ganitong kawalan ng katarungan? Kalmado siyang bumawi sa huwad na direktor. Mula pa noong bata ako, tinuruan ako ng nanay ko na maging mabait at sumunod sa mga tuntunin. Kapag nakikipag-usap, huwag ituro ang iba gamit ang iyong kamay, mukhang may ilang tao na hindi tinuruan ng sinuman. Tungkol sa walang saysay na pagpapaalis ng huwad na direktor kay Yang Hua, direktang inilabas ni Qin Shi ang labor law para tanungin ang huwad na direktor. Saglit na natulala ang huwad na direktor at hindi makapagsalita. Tinignan ni Yang Hua si Qin Shi na may paghanga at labis na nagagalak ang kanyang puso. Gayunpaman, ang kagalakan na ito ni Yang Hua ay agad na nawala sa pagdating ni Ku Jiantang. Nang makita si Ku Jiantang, puno ng galit ang mga mata ni Yang Hua. Lumabas na si Ku Jiantang ay dating guro ni Yang Hua at dahil sa kanyang matalas na mata, sumikat si Yang Hua sa financial district. Gayunpaman, dahil din sa kanyang maling desisyon, kaya nawala ang reputasyon ni Yang Hua at nanlumo sa loob ng 4 na taon. Para sa pagbati ni Ku Jiantang, hindi pinansin ni Yang Hua ito at hinila si Qin Shi papalayo. Talaga namang magkasalungat na landas, pagkatapos makita ni Yang Hua si Ku Jiantang, nakita niya naman si Wang Zong, isang dating kakilala, sa dinner party ni Tang Hui. Sunod-sunod na lumitaw ang mga lumang pangyayari, mga bagay na gustong takasan, ngunit hindi matakasan. Hindi maitago ni Yang Hua ang galit sa kanyang puso, at nagdahilan siya para umalis sa hapagkainan. Ginamit ni Qin Shi ang pagkakataon na tanungin si Wang Zong tungkol sa mga pangyayari noon. Sinadya ni Wang Zong na iligaw ang lahat, na pinaniniwalaan ng lahat na si Yang Hua ang nagpasablay sa Yongli No 21. Humingi ng paumanhin si Yang Hua dahil hindi niya matulungan si Qin Shi at umalis siya mag-isa sa party. Hinahanap ni Qin Shi si Yang Hua na nag-aalala at sa huli ay nakita siya na tuliro sa tabi ng kalsada. Nang makita ni Yang Hua na dumating si Qin Shi, niyakap niya si Qin Shi at umiyak ng malakas. Pagkatapos nito, dinala ni Qin Shi si Yang Hua sa isang restaurant malapit sa kanyang paaralan. Sinabi ni Qin Shi ang kanyang lumang kwento habang inaalo si Yang Hua. Pagkatapos kumain ng dalawa at aalis na sana, nakasalubong nila si Tao Junhui at Wu Fei. Tuwang-tuwa si Wu Fei dahil tumakas si Yang Hua. Tungkol sa kwento ng iyong asawa, hindi niya sigurado kung sinabi na niya sa iyo. Ngunit kung imbitahan mo ako para kumain, pwede kong sabihin sa iyo. Agad na pinahiya ni Qin Shi si Wu Fei. Ang bagay na ito ay pwede pa bang palitan ng pagkain. Sa ganoon, sa susunod na pagkain ko, ang girlfriend mo ang bahala. Ang gusto ka ng isang taong tulad ko, hindi ba isang bagay na dapat ikatuwa? Nag-open up si Yang Hua kay Qin Shi, ikinuwento ang kanyang pangarap na nakaraan at nakatanggap ng pag-unawa at suporta mula kay Qin Shi. Naantig siya at niyakap si Qin Shi at sa tamang oras na nagiging mainit ang relasyon ng dalawa, biglang mailumitaw na dating nobya. Si Jiao Jiao ay nasa korte para sa isang hindi pagkakasundo. Sa parehong oras, si Yang Hua ay lumitaw din sa korte bilang isang testigo sa ibang kaso. Muling nagkita ang dalawa at hindi maiwasang mapansin ni Lida, ang abogado na nagtatanggol kay Jiao Jiao, ang isang bagay na kaduda-duda sa insidente. Tinawagan niya si Qin Shi at sinabi sa kanya sa kalahating seryoso at kalahating birong tono, "Meron akong eksklusibong balita para sa iyo." Siguradong may relasyon si Yang Hua at Jiao Jiao. Naiintindihan mo ba? Si Qin Shi ay labis na nag-aalala. Pagka-uwi sa bahay, paulit-ulit na tinanong ni Qin Shi si Yang Hua tungkol sa isyong ito. Ngunit si Yang Hua ay hindi pa rin sumagot ng direkta. Labis na
na nagalit si Qin Shi at umalis ng walang imik. Si Wang Jiaishen, na dating katrabaho ni Yang Hua at ngayon ay isang investor sa law firm, ay lumitaw sa harapan ni Qin Shi. Laging naniniwala si Qin Shi na may iba pang dahilan ang kabiguan ni Yang Hua. Sa katunayan, sa pakikipag-usap niya kay Wang Jiaishen, nahanap ni Qin Shi ang sagot. Si Ku Jiantang ba ang nagsabi kay Yang Hua na mamuhunan sa Haiba Biology? Sa panahong iyon ay pumayag ka na maging testigo para sa kanya. Bakit sa huli ay sinisi mo siya sa lahat? Bagamat di galit pa rin si Qin Shi sa malamig na ugali ni Yang Hua para kay Wang Jiaishen, na nanakit kay Yang Hua, paano naman siya madaling makakalimutan si Qin Shi na laging ipinagtatanggol ang kanyang sarili? May balak si Wang Jiaishen kay Qin Shi na alam ng lahat upang hikayatin siyang tapusin ang investment report sa lalong madaling panahon upang matulungan ang investment company na magbigay ng pondo sa law office. Hiniling ni Tang Huixing kay Qin Shi na samahan si Wang Jiaishen sa isang business trip. Hindi lang tumanggi si Qin Shi, sa halip ay pumayag siya sa isang kondisyon, isa lang, umaasa siyang mawawala si Wang Jiaishen sa financial world. Mayroon ba siyang galit kay Wang Jiaishen? Hindi siya nag-atubiling sagutin na may malaking galit siya sa kanya. Nag-aalala si Tao Junhui tungkol sa desisyon ni Qin Shi. Nagmamadali siyang tawagan si Yang Hua, at sa parehong oras, nalaman din ni Yang Hua na nasa panganib ang kanyang dating kasintahan. Si Jiao Jiao, na gustong pigilan ang kanyang kliyente na mapahamak, ay bantaan ng isang nag-aalburutong kliyente na may kutsilyo. Sa isang banda ay ang peking asawa, at sa kabilang banda ay ang dating kasintahan na mayroon pang nararamdaman. Hindi ko alam kung anong pipiliin ni Yang Hua. Ang mas gusto mong iwasan, mas hindi mo ito maiwasan. Para kay Wang Jiaishen, ang nakakainis, sakim sa pera, at mapagnasang taong ito, mas gusto siyang iwasan ni Qin Shi, mas pinipilit siya nito. Gayunpaman, sa isang banda, dahil alam ni Wang Jiaishen ang nakaraan ni Yang Hua, maaari niyang ilantad ang kanyang kasinungalingan anumang oras. Sa kabilang banda, ang law firm ay may problema sa kakulangan ng pondo, at si Wang Jiaishen ay ang tagasuri ng investment company. Ano man ang tingnan, hindi maaaring saktan ni Qin Shi ang loob niya. Sabi niya na nagpakasal kayo ni Yang Hua sa ibang bansa at nagkaanak na. Kaya lalo akong nalilito, baka tanungin ko na lang ang inyong Tangzong kung ano ang nangyayari. Ngunit ginamit ni Wang Jiaishen ang dahilan na iyon upang mang-blackmail, kaya napilitan si Qin Shi na makipagkita sa kanya. Sa kabutihang palad, si Qin Shi ay may sapat na lakas upang harapin ang ganitong uri ng tao. Sa matatamis na salita ni Wang Jiaishen, hindi inintindi ni Qin Shi. Ang nakita ni Qin Shi na mahirap tanggapin ay ang nakaraang relasyon ni Yang Hua. Muntik na siyang maging manugang ni Ku Jiantang. Ang mas hindi niya masabi sa kanya ay na hindi pa siya single noong panahong iyon. Mayroon pa siyang kasintahan mula pagkabata. Pagbalik sa law office, lalo siyang nainis habang iniisip niya ito. Galit niyang tinapon ang larawan nila ni Yang Hua sa isang tabi. Laging may masamang balak si Wang Jiaishen kay Qin Shi, alam ng lahat ito. Sa selebrasyon ng law firm, sinamantala ni Wang Jiaishen ang pagkakataon na lapitan si Qin Shi. Nakita ito ni Tao Junhui. Nilapitan niya si Qin Shi at tinanong kung bakit niya isinasakripisyo ang kanyang prinsipyo para sa pera at posisyon. Sa kanyang galit, sinabi rin niya na dati na niyang inimbestigahan si Yang Hua. Sinabi ko sa iyo, ang taong mahal na mahal mo ay isang manloloko sa mga nakaraang taon. Hindi siya talaga nagpunta sa ibang bansa. Lahat ng kanyang resume ay peke. Nang makita ni Qin Shi na nabunyag ang kasinungalingan, sinabi niya ang lahat kay Tao Junhui. Tinukso ni Tao Junhui si Qin Shi na nagsinungaling para sa isang trabaho. Bukod pa rito, dahil sa kasinungalingan na ito, nagawa ni Wang Jiaishen na samantalahin siya. Ngunit si Qin Shi ay hindi nagtago at bumawi, gusto niyang maging isang panalo. Sa ganitong paraan, mabubuhay siya sa gusto niyang buhay at hindi siya magiging paksa ng iba't ibang haka-haka. Ang mga salita ni Qin Shi ay nagpatahimik kay Tao Junhui. Pagkatapos ng lahat, noon ay ang kanyang mga magulang ang nagpahirap kay Qin Shi, kaya sila ay naghiwalay. Sa huli, nag-aalalang pinaalalahanan pa rin ni Tao Junhui si Qin Shi na lumayo kay Wang Jiaishen. Gayunpaman, hindi lamang hindi sinunod ni Qin Shi ang payo ni Tao Junhui, sa halip ay pumayag siyang sumama kay Wang Jiaishen sa isang business trip sa Hangzhou. Napagtanto ni Tao Junhui ang panganib na haharapin ni Qin Shi. Nag-aalala siyang tinawagan si Yang Hua. Pagkatapos ng ilang pag-ikot at hindi nakakuha ng malinaw na sagot mula kay Yang Hua, nag-isa si Tao Junhui upang hanapin si Qin Shi. Samantala, si Qin Shi ay iniistorbo ni Wang Jiaishen. Ngayon, tayong dalawa lang ang nasa silid. Huwag ka nang magpanggap, Qin Shi, napakaganda mo talaga. Ang pag-aalala ni Tao Junhui ay may batayan. Si Wang Jiaishen ay may masamang balak kay Qin Shi. Matapos makumpleto ang ulat, pumunta si Wang Jiaishen sa silid ni Qin Shi. Sa parehong oras, pagkatapos magtanong-tanong sa lahat ng lugar, sa wakas ay natagpuan din ni Tao Junhui si Qin Shi. Sa sandaling naisip niyang iligtas si Qin Shi, bigla na lang niyang nakita si Qin Shi na bigla-bigla ay lumabas sa likod niya. Nang makita si Qin Shi na ligtas at walang sugat, huminga ng maluwag si Tao Junhui. At si Wang Jiaishen na pumasok sa silid ay inakalang si Qin Shi ang niyakap niya, ngunit sa hindi inaasahan ay ang kanyang kasintahan pala. Natigilan siya, lumalabas na nahulog si Wang Jiaishen sa bitag ni Qin Shi. Sinabihan ako ni na Director Jin at Tangzong na makipagtulungan ng maayos upang makumpleto ang ulat. Maingat na nagplano si
Kinshai, ngunit hindi pa rin maitago ni Tao Junhui ang kanyang pag-aalala para kay Kinshai. Alam ni Kinshi na abala si Tao Junhui sa buong hapon sa paghahanap sa kanya, kaya lalo niyang pinasalamatan si Tao Junhui. Bigla na lang yakap ni Tao Junhui si Kinshai at sinabihan siyang dalhin ang kanyang utak sa susunod na lalabas siya at huwag na lang basta-basta gagawin ang lahat. Bagamat nagmumukha siyang nangaaway, ang kanyang damdamin ay nagpapakita ng pagmamahal kay Kinshai. Sa kritikal na sandali, hindi niya maiwasang sumugod. Sa daan pabalik, sinabi ni Gangzi kay Kinshi na alam din ni Yang Hua na nasa panganib si Kinshai. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi naman nag-alala si Yang Hua sa kaligtasan ni Kinshai. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng lalaking kasing bobo, duwag at takot sa gulo tulad ng asawa mo. Nang marinig ito ni Kinshai, medyo nadismaya siya. Pag-uwi ni Kinshai, nakita niya na may sugat sa noo si Yang Hua. Ngunit hindi nagpaliwanag si Yang Hua. Hindi maiwasan ni Kinshi na tanungin si Yang Hua kung bakit hindi siya nag-alala para sa kanya. Kalmadong sinabi ni Yang Hua na nagtitiwala siya kay Kinshai. Naniniwala siya na may hangganan at prinsipyo ito. Dahil sa pagiging malamig ni Yang Hua, nalungkot si Kinshai. Gayunpaman, kinabukasan, nalaman ni Kinshai mula kay Lao Qiao na naaksidente si Yang Hua habang hinahanap siya. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nagmadali siyang pumunta sa law office ni Kinshai, partikular na ibinigay kay Director Kim ang lahat ng ebidensya at mga file tungkol sa kung paano sinamantala ni Wang Jiaishen ang Yonglino 21 noong araw. Binantaan niya si Director Kim ng may matinding galit at kahit si Director Kim ay hindi maiwasang mamangha. Ang mag-asawang Yang Hua at Kinshi ay tunay na isang peres. Ang isa ay nasa panganib para sa kabilang, ang isa ay nagsakripisyo ng buhay para sa kabilang. Silang dalawa ay gumawa ng gulo para sa isa't-isa. Lumalabas na pumayag si Kinshi na sumama kay Jason Wang sa business trip para mawala si Jason Wang sa mundo ng pananalapi. Hindi inaasahan ni Kinshi na ganoon kalaki ang isasakripisyo ni Yang Hua para sa kanya. Agad niyang hinanap si Yang Hua, tinanong siya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang lahat ng ito. Sabi ni Yang Hua, ito ang mga bagay na dapat niyang gawin. Hindi na makontrol ni Kinshi ang kanyang emosyon, hinalikan niya si Yang Hua sa harap ng lahat. Inimbitahan sina Kinshi at Yang Hua sa family party ni Tang Hui. Sa party, biglang inihayag ni Tang Hui na si Kinshi ang magiging pinakabatang babaeng shareholder ng Cheng Yuhui. Labis na naantig si Kinshai dahil 2 taon siyang nagsikap para sa araw na ito. Hindi niya napigilang hawakan ang kamay ni Yang Hua, taos pusong nagpasalamat kay Yang Hua. Sa sandaling ito, walang masasaya pa sa pagbabahagi ng tagumpay sa mahal mo. Pagkatapos ng kasiyahan, sinabi ni Kinshi kay Yang Hua na planong niyang umamin kay Director Kim tungkol sa peking kasal. Gayunpaman, madali ang pagsisinungaling ngunit nangangailangan ng malaking lakas ng loob ang pag-amin sa kasinungalingan. Sa gitna ng pagdududa, pinasigla si Kinshi ni Yang Hua. Gayunpaman, nang determinado si Kinshai, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Tao Junhui. Pinayuhan ni Tao Junhui si Kinshi na huwag sabihin ang totoo. Sa pagmamadali, tinawag si Kinshai ni Director Kim para pirmahan ang shareholder agreement. Samantala, hinila ni Tang Hui si Yang Hua sa isang sulok para mag-usap. Tinanong ni Tang Hui si Yang Hua, nalaman niyang scammer ang kaibigan niya. Sinabi ni Yang Hua na dapat ba siyang magpatuloy sa pakikipagnegosyo sa kaibigan na ito. Maaari ba itong ituring na paglabag sa batas? Sa pagpirma sa kontratang ito, maaari siyang lumabag sa batas. Agad na naintindihan ni Yang Hua ang ibig sabihin ni Tang Hui. Dali-dali niyang hinanap si Kinshai, gusto niyang pigilan itong pirmahan ang shareholder agreement. Hindi ka dapat pumirma ng kahit ano, ito ay isang patibong, sinusubukan ka nila. Sinabi ni Kinshi kay Yang Hua na bago siya dumating, inamin na niya ang lahat kay Director Kim. Bagaman di alam na ni Tang Hui ang peking kasal ni Kinshai, pagkatapos itong kumpirmahin ni Kinshai, nagalit pa rin si Tang Hui. Hindi niya inaasahan na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay gagawa ng ganoong katangahang kasinungalingan. Kinabukasan, pinasigla ni Kinshi ang sarili, ngunit hindi pa rin siya makapasok sa opisina. Gayunpaman, kung ano ang dapat harapin ay dapat harapin, muling nakaharap ni Kinshai si Tang Hui. Gaya ng hinala ni Kinshai, hindi madaling palalampasin ni Tang Hui ang kanyang ginawa. Para maibsan ang galit, ipinatapon ni Tang Hui si Kinshai sa family department at ginawa siyang parang lampa. Sinamantala ni Wu Fei ang pagkakataon na tuyain si Kinshai, na ipinatapon hanggang sa pinakababa ay may mukha pa ring manatili rito. Nasaan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at dangal? Ibinigay niya ba ito sa aso? Ngunit agad siyang binawi ni Kinshai. Parehong nakikipagkumpetensya para sa mga mapagkukunan at parehong gumagamit ng shortcut. Ngunit hindi pandaraya sa pamamagitan ng kakayahan, kundi sa pamamagitan ng pinakamababang uri ng koneksyon. Darling, gagawin mo lang ang iyong sarili na tanga. Kung sa tingin mo ay mas mataas ka kaysa sa iba, ipakita mo ang iyong kakayahan na nararapat sa iyong mataas na katayuan sa pamilya. Kung hindi, sa pagdating ng panahon, hindi pa natin alam kung sino ang tatawag sa isa-ki-isa na tatay. Lumuluha si Yang Hua nang iminungkahi niyang makipagdiborsyo kay Kinshai. Dahil kahapon, pagkatapos ng trabaho, hindi sinasadyang nakita ni Kinshai si Tao Junhui na lasing. Dahil hindi niya makontak si Wu Fei, si Yang Hua na lang ang tinulungan ni Kinshai. Biglang hinawakan ni Tao Junhui ang kamay ni Kinshai habang lasing ito.
Humiling siya na bigyan siya ng isang pagkakataon, nabigyan sila ng isang pagkakataon. Niyakap ni Tao Junhui si Qin Shai na nais siyang maging asawa at ipinahayag ang kanyang damdamin. Akala ni Tao Junhui ay kaya niyang kalimutan si Qin Shi at magpakasal at magkaanak sa iba, ngunit hindi niya kaya. Tinanggihan ni Qin Shai si Tao Junhui gamit ang dahilan na siya ay kasal na. Alam niyang peke ang kasal nila ni Yang Hua, pero bakit hindi pa rin siya makipagdiborsyo? Mahal na ba niya si Yang Hua? Ipinaliwanag ni Qin Shi na ayaw niyang makipagdiborsyo. Ngunit nang hinarap ang tanong ni Tao Junhui, hindi pa rin niya inamin na mahal niya si Yang Hua. Dumating si Yang Hua at nakita ang eksena. Pagka-uwi, ipinaliwanag ni Qin Shi ang lahat kay Yang Hua. Ngunit seryosong tinanong ni Yang Hua si Qin Shai, alam mong hindi tayo tunay na mag-asawa. Alam mo rin na maaari kang umatras anumang oras, mahal mo ba ako? Kahit na iginiit ni Qin Shi na kasal na sila, hindi pa rin niya ibinigay ang sagot na gusto ni Yang Hua. Nagplano si Yang Hua na sabihin kay Qin Shi na bumili siya ng bahay para kay Qin Shai. Ngunit matapos mag-alinlangan ng matagal, inilabas pa rin niya ang kanilang kasunduan sa kasal. At ang alok na makipagdiborsyo, tinanong ni Qin Shai si Yang Hua kung bakit niya ito ginawa. Nahihiyang sinabi ni Yang Hua na gusto niyang maging sandigan ni Qin Shai, hindi isang pananggalang. Ayaw niyang makita siyang namumuhay sa kasinungalingan. Dahil sa sobrang pagmamahal kay Qin Shai, binigyan siya ni Yang Hua ng kalayaan. Ang kasal ay hindi isang hadlang sa damdamin. Gusto ni Yang Hua na malaman ni Qin Shi kung ano talaga ang gusto niya. Kinabukasan, nag-asikaso si Yang Hua at Qin Shi ng kanilang diborsyo. Pagkatapos ng diborsyo, labis na nagsisi si Qin Shai. Si Qin Shai, na nasaktan sa pag-ibig, ay nakaranas din ng mga pagsubok sa kanyang karera. Hinanap ni Tang Hui si Qin Shai, sinabihan siyang hawakan ang kaso ng labor dispute ni Yin Ziqiang. Ngunit ayaw ni Qin Shi na labagin ang kanyang profesional na etika at maging abogado ng isang ganit. Ngunit gumamit si Tang Hui ng isang huling hakbang kay Qin Shai, alinman sa umalis o tapusin ang kasong ito ng mahusay at bumalik sa ang ika-negatibo 11 palapag. Walang magawa, si Qin Shi ay napilitang makipagkompromiso at ang kanyang kalooban ay napakasama. Umuwi siya at nakita ang walang laman na silid na nagdulot sa kanya ng higit na pagdurusa. Lumalabas na ang isang may problemang kasal ay talagang makakapagod sa isang tao. Nagkita muli sina Qin Shi at Yang Hua pagkatapos ng kanilang diborsyo. Sa wakas ay naintindihan na ni Yang Hua kung bakit takot si Qin Shai sa kasal. Mabuti na lang at naghiwalay na sila. Kung hindi, baka mas magulo pa sila kaysa sa mag-asawa. Sa bibig, nagkunwari si Qin Shi na malakas, ngunit sa puso, siya ay malungkot. Sa harap ng pag-alis ni Yang Hua, wala siyang lakas ng loob na pigilan siya. Ngunit ang kapalaran ay mahiwaga, nagkasama silang muli dahil sa kaso ni Jiao Jiao. Ang nagsampa ng kaso ay si Jiao Jiao. Si Lida at Qin Shi ang magiging kinatawan ng nagsakdal at nasasakdal. Dahil magkaharap sila sa korte, nilapitan ni Lida si Yang Hua. Dahil si Qin Shi ay laging nakikinig sa kanyang sinasabi, gusto ni Lida na impluwensyahan ni Yang Hua si Qin Shai. Napayuhan si Qin Shi na huwag talikuran ang kanyang moralidad. Kung magpapatuloy siya, tiyak na hahantong ito sa isang patay na dulo. Si Yang Hua ang mahalagang karakter na maaaring magpabago ng desisyon ni Qin Shai dahil may nararamdaman na siya para kay Ayin Hang. Hindi ba sila nagkatuluyan dahil sa peking relasyon? Sa sinabi ni Lida, umiti si Yang Hua. Hindi alam ni Lida na kahit tinanggap ni Qin Shi ang kaso, tinutulungan talaga niya si Jiao Jiao. Si Yang Hua naman ay nag-aaral din ng kaso, naghahanap ng butas para maibsan ang pag-aalala ni Qin Shai. Nagulat si Lida nang mapansin niyang hawig na hawig ang anak ni Jiao Jiao kay Yang Hua. Alertong tinawagan niya si Qin Shi at sinabihan itong bantayan si Yang Hua. Huwag siyang mawala. Kinabukasan, agad na hinanap ni Qin Shai si Jiao Jiao. Sinasariwan niya ang kaso kasama si Jiao Jiao. Pagkatapos ay nagsimula na siyang mag-angkin. Sinabihan si Jiao Jiao na lumayo kay Yang Hua. Wala siyang pakialam sa nakaraan ni Jiao Jiao at Yang Hua. Wala siyang pakialam kung anak niya si Suni. Ngayon, siya ay pagmamay-ari niya. Pagkaalis ni Qin Shai, lumabas si Yang Hua sa bahay ni Jiao Jiao. Lumalabas na pumunta si Yang Hua para kumbinsihin si Jiao Jiao. Sinabihan niya si Jiao Jiao na magtiwala kay Qin Shai. Lumalabas na pagkatapos ng diborsyo, hindi naglaho ang kanilang damdamin, kundi patuloy silang nagmamalasakit sa isa't isa ng palihim. Nang malaman ni Tang Hui na palihim na tinutulungan ni Qin Shai si Jiao Jiao, nagalit siya. Patuloy siyang nagbigay ng pressure kay Qin Shai. Sa huli, ayaw makipagkompromiso ni Qin Shi kaya umalis na siya sa law firm. Binibisita ni Tao Junhui si Qin Shi, ngunit nalaman niyang allergic si Qin Shai dahil sa pagkain. Tinulungan siya ni Tao Junhui na kunin ang gamot sa sasakyan, ngunit hindi inaasahang nakita ang divorce certificate ni Qin Shai. Qin Shai, pakasalan mo ako, magpapakasal tayo bukas. Tinanggihan ni Qin Shai si Tao Junhui, sinabing hindi siya naniniwala sa kasal, at hindi rin siya naniniwala sa walang hanggan. Sabi ni Tao Junhui, hindi ka naniniwala sa walang hanggan, o baka ang taong gusto mong maging walang hanggan ay hindi talaga ako. Ang sinabi ni Tao Junhui ay nagpagising kay Qin Shai. Gusto niya talagang maging sandigan niya, hindi isang pananggalang. Dahil hindi niya kayang bigyan ka ng tunay na buhay, at hindi rin siya makakatulong sa iyo na tunay na harapin ang buhay. Ayaw niyang mamuhay siya sa kasinungalingan at tinanong siya kung ano ang iniisip niya sa pagitan niya at ni Jiao Jiao. Dahil sa katahimikan ni Yang Hua, nadismaya si Qin Shi at umalis. Sa totoo lang, hindi alam ni Qin Shi na pagkatapos ng kanilang diborsyo, palaging lihim na nag-aalala si Yang Hua sa kanya. Para tulungan ang karera ni Qin
Qin Shai, si Yang Hua, na hindi interesado sa katanyagan at kayamanan, ay piniling magtrabaho bilang financial consultant sa kumpanya ni Director Hu. Tungkol naman sa mahirap na kaso na hinaharap ni Qin Shai, lihim din niyang inimbestigahan ito. Sa huli ay tinulungan niya si Qin Shi na baliktarin ang sitwasyon. Ang wedding ring sa kamay ni Yang Hua ay hindi kailanman inalis dahil wala siyang balak na iwanan si Qin Shai. Nagtitiwala siya kay Qin Shai at nagtitiwala rin siya na kaya niya itong bigyan ng kaligayahan. Inihanda na ni Yang Hua ang lahat, naghihintay na lang sa pagpili ni Qin Shai. Sa pagsusulit sa kasal, hindi kailanman solong laban. Ang pagpili ng kasama na marunong mag-aral ay mahalaga. Ibinabalik ko sa kanya ang karapatang pumili ng kasama. Ibinigay ni Jiao Jiao ang buong kaso kina Qin Shi at Lida. Ang plano niyang dalhin ang kanyang anak at si Yang Hua sa Australia. Buong pagmamalaki ni Qin Shi na hindi aalis si Yang Hua. Pagkatapos mag-usap, sinundo ni Yang Hua si Jiao Jiao. Pinanood ni Qin Shi ang kanilang pag-alis, nagkunwaring walang pakialam. Ngunit sa huli, hindi niya kayang lokohin ang sarili. Ngunit nang hinabol niya sila, nakaalis na ang dalawa. Nag-iisa si Qin Shi na naglakad sa ulan. Kinabukasan, hindi inaasahang nalaman ni Qin Shi ang totoo mula sa kanyang ina. At para hindi magalit ang mga magulang ni Qin Shai, ipinaliwanag ni Yang Hua ang lahat sa kanila at humingi ng tawad. Ayaw ni Yang Hua na gamitin ni Qin Shi ang isang peking kasal para takasan ang kaligayahan na nararapat sa kanya. Ang pinakamahalaga ay ang makasama si Qin Shai. Hanggang di pumayag siya, kahit hindi siya magpakasal habang buhay, ayos lang sa kanya. Nalaman ni Qin Shi ang lahat ng ginawa ni Yang Hua para sa kanya. Nagmadali siyang pumunta sa airport para habulin si Yang Hua. Ngunit, namiss niya si Yang Hua, nakatatapos lang ihatid si Jiao Jiao. Napatulala si Qin Shai sa kinatatayuan niya, hinayaan lang tumulo ang kanyang luha. 7 buwan ang lumipas, umuwi si Qin Shai galing sa trabaho. Hindi inaasahang nakita niya na may bagong kapitbahay sa tapat. Lalo siyang nagulat nang malaman niyang ang bagong kapitbahay ay si Yang Hua at nagkasundo sila muli. Bumili si Yang Hua ng isang stock sa kanilang anibersaryo. Sinabing anuman ang mangyari sa presyo, hahawakan niya ang stock na ito ng matagal. Sa huli, pinili pa rin ni Qin Shai si Yang Hua bilang kanyang kasama upang sabay na tapusin ang mahabang pagsusulit sa kasal.